What's up mga kasosyo? Sa vlog na ito ay tuturuan ko kayong gumamit ng AI para maging advantage nyo sa mga negosyo nyo. Pero ang kakaiba sa ituturo ko sa inyo ay etong AI na ito ay nagwo-work sa sarili mong mga data. Ang laking advantage nun. At may access mismo sa computer mo. Kaya mas sakto yung mga sagot ng AI sa'yo. At syempre, ang katuwang natin dyan ay ang Microsoft 365 Copilot app. Yang Copilot ang mismong AI model ng Microsoft. At integrated yan sa mga apps mismo ng Microsoft gaya ng Word, Excel, PowerPoint. Kaya sa madaling sabi, habang ginagamit natin yung mga nakasanayan na nating mga apps, naka-integrate na dun mismo yung AI na Copilot from Microsoft. At yun din ang advantage paggamit nating mga machine o laptop o computer na mga Copilot Plus PC. Nasa loob na nung machine natin yung AI. Kaya may access siya sa mga files natin doon. Hindi na natin ibibigay pa sa AI yung mga files kasi pwedeng nakikita niya na mismo yung mga files natin. And from there, doon siya mag-extract ng sagot sa mga tanong natin sa AI o mga gusto nating ipagawa sa AI. At yan ang papakita ko sa inyo ngayong vlog na ito. Una, ito muna yung mismong AI ng Microsoft, itong Copilot. Ma-access nyo to pag pumunta kayo sa browser nyo na copilot.microsoft.com. Kaya siya AI kasi pag nagtanong tayo dito, ang sagot na i-extract niya ay robot ang nag-generate, hindi tao. Case in point, magtanong tayo dito ng best business ngayong 2026. Pag tinanong natin yan sa Copilot AI ng Microsoft, sasagot siya. At ito ang kanyang mga sagot. Food and beverages daw, online ventures daw, e-commerce, digital marketing, creative and services daw. So, hindi tao ang nagsulat neto na nag-reply sa atin. AI, computer o machine. Yan ang unang gamit ng AI na nakasanayan nating mga tao. Tanongin ng AI at sasagot siya. Based sa lahat ng impormasyon na nakapublic sa internet. Ko-consolidate niya yun, isa-summarize, at isasagot based sa tinanong natin. Sa kabilang banda, ito yung silbi o advantage ng Microsoft 365 Copilot app. Kasi nasa loob na ng mga apps yung AI. Ito ang aplikasyon niya. Kung may PC kayo, makikita nyo yung apps dyan na kung tawagin ay etong Microsoft 365 Copilot. Pag clinic nyo yan, lalabas na ito. Ito'y wala na sa browser nyo. Ito'y nasa loob ng computer nyo na PC. Same siya nung kaninang sinubukan natin na nasa browser. Pwede rin tayo magtanong ng what is the best business for a working student in the Philippines right now? Lagay din natin 2026 na isasagot ni Copilot. Okay, para daw sa estudyante, ito ang magandang mga business. Online freelancing, okay? Dropshipping daw or print on demand, digital content creation, online tutoring, food delivery or homemade snacks. Para rin siyang Copilot nung nasa browser, ito naman, nasa machine natin yung conversation natin sa AI. So, ito na yung advantage ng Microsoft 365 Copilot app. Case in point, magbukas tayo ng Microsoft Word. Pinindot natin yan. Open tayo ng bagong document. Case in point, gagawa ko ng document na proposal para sa binebenta kong, halimbawa ito na lang, charger. Binebenta kong charger at gusto kong gumawa ng proposal para mapasok ko to sa, halimbawa sa grocery. So, magta-type ako dito ng proposal for my charger business. Okay, yan lang ang ilalagay ko. Pero, pipindutin ko tong Copilot na ito. Copilot. Pag pinindot ko yan, lalabas yung Copilot AI dito sa gilid. Na kung saan, habang ginagawa ko tong document na proposal for my charger business, pwede ako makipag-usap sa AI na nakikita niya tong ginagawa kong document. So, sasabihin ko dito sa AI na I am making a proposal for my charger business. Please help me to make one. Papatulong tayo sa Copilot. Ayan o, reviewing the data. So, tinitignan niya tong document ko kung ano na nakalagay. Okay, so ito ang sinabi niya. Lagyan ko daw ng executive summary, lagyan ko daw ng business description, lagyan ko daw ng market analysis, product and services, ilagay ko rin daw, and marketing and sales strategy ko. So, parang business plan. At lagyan ko rin daw ng financial plan. Okay, based sa small information na binigay ko sa kanya na proposal for my charger business, ito ang binigay niya. So, nagrekomenda rin siya ng itutulong niya sa akin. Gusto ko daw ba ng tulong na masulat yung executive summary? Sige, patulong tayo dyan para masulat natin yung first part. Ayan, okay, I'll search. Okay, ito na daw. O, sa information lang na ito na sinulat ko, naka-generate na siya ng pwede ko ilagay sa aking executive summary. So, copy natin yan. What more pa pala, no, kung mas detailed down nilagay kong information.
Yan. So, nalagay ko na rito. Pwede ko rin sabihin na, make it Tagalog. Make it Tagalog. Please. Magawa nating Tagalog. Yan, kino-convert niyang Tagalog. So, ito, pinatagalog na natin. And Tagalog na siya ngayon. So, meron na siyang sagot. Pero sabihin ko sa kanya na, name my charger company. Ang pangalan ng company, sabihin na nating Orubia Energy. Ay, hindi pala. Orubia Charger. So, binigyan ko siya ng pangalan. Ayan. So, inedit niya, ang Orubia Charger ay nakatuon sa pagbibigay ng makabago at maasahang solusyon sa pag-charge para sa mobile device at electric vehicle. So, in-improve niya. Pwede ko rin tanongin sa kanya na, is the name Orubia Charger is the best? Give me 10 more name option. Hihingi ako sa kanya ng ibang pangalan. Baka may mas maganda. So, ito daw. Power Pulse Charging Solution. Metro Charge. Charge Express PH. Plug Pro Solution. Zap Point. Okay, magagandang rekomendasyon. Okay, yan yung magagamit nyo sa Copilot sa Word. Ngayon naman, try naman natin sa Excel. Paano gumagana yung Copilot sa Excel na app? Ito tayo ulit dito sa 365 Copilot. Magbukas naman tayo ng Excel. Okay, magbukas tayo ng blank file. File, new. Yan, to blank. So, gagawa tayo ng Excel file. May mga numero yan. Buksan natin si Copilot. Hingi tayo ng tulong. So, sabihin natin sa kanya, help me to make a Excel file for my daily charger business expenses. So, ito daw yung mga suggested columns. May date, may category, may description, payment method, may amount, may notes. Pwede. Nag-recommend din siya na kung gusto ko daw ng generate ready to use Excel template for you. Ayan, provide sample table here. Para i-copy-paste na lang natin. Ayun. So, ito na yung sample. So, ayan yung table. Nagbigay na siya ng paano natin ma-implement yan. So, type down natin to dun sa formula. Copy, paste. So, ito, balik tayo dito. So, ito, nagbigay na siya ng sample. Copy natin yan at paste natin. Okay, ito. So, nakopy na natin yung recommended ng Copilot. Case in point, meron na kayong data sa Excel. Ngayon, pwede nating ipa-analyze yan sa Copilot. Pwede nating, please summarize what this data mean. Ayan, so nag-advise na siya, oh. You recorded 5 expenses over 2 days. Insight, oh yan, nagbigay siya ng insight. The biggest expense is electricity, followed by marketing. Day 1 was much higher than day 2. So, kaya niyan tignan yung data natin at mag-rekomenda. So, makakahingi kayo ng tulong kay Copilot as if meron kayong consultant. Okay, next naman, ang gamit ng Copilot sa madalas din natin gamitin, which is ang PowerPoint. Buksan natin yung PowerPoint. So, gawa tayo ng bago. Ito, create with Copilot. Gawa tayong PowerPoint sa tulong ng Copilot. So, type natin daw dito, create a presentation about charger business. Make it colorful. Mag-generate siya ng ideas for us para hindi natin siya isipin from scratch. Ayan. So, nakabigay siya ng idea, yung laman ng mga slides natin. Introduction to charger market, key segments, types of chargers, business models in the charger industry. So, pwede nating generate slides. Yan na, ginagawa niya na yung slides for us, mga kasosyo. So, AI ang gumagawa ngayon yan, yung Copilot. Yun. So, ito na yung slides natin. So, keep it. So, ngayon, i-edit na lang natin ng kaunti. So, pwede na lang natin edit yan based sa mismo nating ipe-present. Pero kompleto siya. Today's topic, yung summary, overview, maglagay na tayo konting picture. Bawa dito sa Introduction to Charger Market. Pwede natin ilagay dito na make this slide a Tagalog. Gawin natin Tagalog kanyo. Yan. So, tinagalog nyo na ito. Pwede natin copy yan, ilagay dito sa gilid. Kaya dito sa image na to, pwede natin click tong Copilot. Pwede nating replace with Ask Copilot about sa image na to. Please give me more idea to replace this image. Hindi ko gano type tong image na to. So, hingi tayo ng payo kay Copilot. Yan. So, Copilot siya kasi as if meron kang katabi kasama na tumutulong sa'yo na matapos tong ginagawa niyong file. Yan. So, nagsasagot si Copilot. Ayos! At yan ang Microsoft 365 Copilot apps at yung integration ng Copilot at mga Microsoft apps. The best yan kung ang gamit nyo ay Copilot plus PC or yung mga laptop na may tatak na Copilot plus PC dahil build talaga yung mga laptop na yan or computers para ma-implement tong
365 Copilot. Gaya na itong laptop na gamit ko. Yan na kahit nasa labas ako, hindi ako nahihirapan magdala ng computer. So kahit na magkakapilang ako sa labas sandali, bitbitin ko yung laptop ko, magiging productive pa rin ako. At ito ng laptop na to, touchscreen ito. May pencil pa na pwedeng integrate. Pwede ko rin siyang i-convert as solid na tablet. Tulad niya, Microsoft Copilot Plus PC ito. So pag ginamitan ko ito ng Microsoft 365 apps, Copilot apps, mag-work sila ng super compatible. Ayos? O, pwede nyo rin subukan yan mga kasosyo. Salamat Microsoft sa pakipag-partner sa video na ito at sa paggawa ng mga apps na naka-integrate na mismo yung AI na Copilot. Para magkaroon kayo niyan mga kasosyo, kailangan meron kayong 365 licenses. At syempre, for more details, yung link nandyan sa baba mga kasosyo. Galingan pa natin mga kasosyo, trabaho malupit. Gamitin natin ng AI para mas productive tayo mga kasosyo. Bye!